Isipin mo to. Yung pinakamalaking halimbawa ng pagpapatawad sa buong kasaysayan, ibinigay doon sa isang taong literal na wala ng oras para magbago. Oh, yung tipong wala ng time para sa isang public apology, di ba? Exactly. Walang mahabang proseso ng pagbabawi, walang paggawa ng mabuti, kumbaga 5 minuto na lang bago siya mamatay. Tapos, ikaw na nakikinig sa amin ngayon, tatanungin kita, naranasan mo na bang gawa ng masama, tapos parang ang hirap-hirap magpatawad. Kasi usually gusto natin may proseso eh. Gusto natin nakikita yung pruweba na nagbago na yung tao. Oo, kasi ganyan talaga nakadisenyo yung utak natin. Naghahanap tayo ng balanse o hustisya na nakikita mismo ng dalawang mata natin. Kapag may utang, kailangan bayaran, di ba? Tama. At kapag may nasirang tiwala, kailangan trabahuin yan ng ilang taon bago maibalik. Parang transactional talaga yung pananaw natin sa pagpapatawad. Kaya kapag nakakita tayo ng kwento kung saan libreng ibinigay yung kapatawaran nang walang kapalit na trabaho, nagre-rebelde yung pakiramdam natin. Parang, teka, hindi yata makatarungan to. Oo, parang may dayaan na nangyari. At yan mismo ang babasagin natin ngayon. Para sa ating malalimang pagsusuri sa pagkakataong ito, hihimayin natin ang isa sa pinakakilala pero madalas ay hindi lubusan naiintindihan na eksena sa kasaysayan, ang mga huling sandali ng pagkakapako ni Jesus sa krus. At napakaganda nitong pag-usapan kasi ang daming layers eh. Sobra. At gusto ko lang ding linawin para sa iyo na nakikinig, lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay mahigpit na nakabase lamang sa mga dokumentong ibinahagi mo, particular yung Lesson 24, Jesus' Death and Its Provision for Mankind, tapos yung Adventures in the Story of Hope. Wala tayong ibang idadagdag na labas na impormasyon dito. Oo, at wala tayong ibang agenda rito. Hindi tayo nag-e-endorso ng kahit anong partikular na relihiyon. Exactly. Ang mission natin sadyang suriin lang yung mga nakakapang-aposong ideya at yung saikolohiya ng mga taong nakasaksi mismo sa pangyaring ito based doon sa teksto. At napakayaman ng tekstong yan pagdating sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao. Kasi hindi lang ito simpleng kwento ng isang taong namatay eh. Oo, parang case study siya, 'di ba? Oo, isa siyang pag-aaral kung paano nagre-react yung iba't ibang antas ng lipunan kapag nahaharap sila sa isang katotohanan na literal na yayanig sa mundo nila. Mula doon sa mga kriminal na kasama niya hanggang sa mga Romanong sundalo, tapos pati yung mga politikong nasa likod ng hatol. Sige, himayin natin ito. Ilagay natin yung mga sarili natin sa eksena. Nasa itaas tayo ng bukid, tapos may 3 krus. Sa gitna, nandoon si Jesus, tapos sa magkabilang gilid niya, may 2 kriminal. Nakapako rin. Nakapako rin, o tapos kung mabilis mo lang babasahin yung mga sikat na version nito, aakalain mo na nung una pa lang mabait na agad yung isang magnanakaw at ipinagtatanggol na niya si Jesus, di ba? Ayun, yan yung common misconception. Pero may idiniin yung sanggunian natin mula sa Mateo 27:44. Nung umpisa pala, parehong iniinsulto ng 2 magnanakaw si Jesus. Pareho silang nanunuya kasama ng mga tao sa ibaba. Isang detalyeng madalas ma-overlook yan, pero napakahalaga niyan para maintindihan yung sikolohiya ng 2 kriminal. Isipin mo na lang yung sitwasyon nila. Grabe yung pain noon. Sobra, dumadaan sila sa isa sa pinakamalupit at pinakamasakit na paraan ng pagpatay na inimbento ng imperyo ng Roma. Sa gitna ng matinding sakit na yon, ano yung default na reaction nila? Ang makiisa sa galit ng mga tao, yung mob mentality? Tama. Nakikisigaw sila ng, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Teka muna, bago tayo magpatuloy, bakit ka naman makikisali sa panlalait kung mamamatay ka na rin lang? Diba? Oo nga no, parang sayang sa energy. Diba mas logical na manahimik ka na lang para tipirin yung hininga mo? Parang trauma response yata ito na sa halip na harapin mo yung sarili mong kamatayan, ibabaling mo yung atensyon at galit mo sa ibang tao na mas pinagtatawanan ng lipunan. Para kahit papano sa huling sandali, pakiramdam mo hindi ikaw yung pinakakawawa. Ganap na trauma response at projection yan. Pareho silang nasa bingit ng kamatayan, parehong walang magawa, kaya kumapit sila doon sa nag-iisang kapangyarihang natitira sa kanila, ang manakit ng damdamin ng iba. Ang lungkot isipin. Pero dito nagbabago yung kwento.
Ayon sa teksto, sa paglipas ng mga oras, habang yung isa ay patuloy sa panunuya, may isang biglang tumigil. Nakita niya siguro kung paano tumugon si Jesus doon sa pananakit. Malamang. O kaya nakita niya yung sarili niyang karumihan kumpara sa inosensya ng nasa gitna. Kaya sinaway niya yung kasama niya at sinabing, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pareho tayong pinaparusahan ng tama dahil sa mga ginawa natin, pero ang taong ito ay walang ginawang masama." Dito talaga ako napapaisip ng malalim eh. Gagamitin ko yung analohiya sa notes natin. Kumbaga, para makapasok ka sa isang bahay o sa langit, kailangan mo ng susi. Oo, mga requirements, di ba? At sa isip nating mga tao, yung mga susi na yan, yung pagiging mabuting mamamayan, pagbibigay ng limos, pagiging binyagan, o madalas na pagpunta sa simbahan. Tapos tatanungin kita na, nakikinig sa ating na yun, paano nakapasok sa langit itong magnanakaw na ito? Wala siyang hawak ni isa sa mga susing yon. Wala. Zero. Nakapako yung mga kamay at paa niya eh. Wala siyang kakayahang bumaba para bumawi sa mga ninakawan niya o mag-sorry. Kung susundin natin yung lohika ng transaksyonal na relihiyon, maling susi yung hawak niya. Sa madaling salita, bawal siyang pumasok. At ang nakakabilib dito ay yan mismo yung kinaiinisan ng mga religious leaders noon at marahil kahit hanggang ngayon. Para sa kanila, pambabastos yan sa sistema na matagal nilang binuo eh. Kasi parang na-bypass sila, di ba? Exactly. Kung ganun lang pala kadali, bakit pa sila nagpapakahirap sumunod sa libu-libong patakaran? Kaya binanggit sa ating mga dokumento ang isang napakagandang detalye. Sa Ebanghelyo ni Lucas, yung salitang sinner o makasalanan ay ginamit ng 16 na beses. 16? Mas marami pa yan kaysa sa ibang ebanghelyo ah. Oo, mas marami talaga. At bakit idinidiin ng teksto yung pagiging makasalanan? Dahil ang buong punto ng eksenang ito sa krus ay sadyang idisenyo para basagin yung ideya na ang kaligtasan ay binabayaran o tinatrabaho. So hindi siya based sa performance. Hindi. Ipinapakita nito na ang kapatawaran ay hindi nakabase sa merit o sa pagdadala ng tamang susi ng mabubuting gawa. Ito ay ibinibigay batay sa simpleng pananampalataya. Talagang winawasak nito yung nakasanayan nating proseso. Kasi pagkatapos inamin ng magnanakaw yung kasalanan niya, lumingon siya kay Jesus tapos humingi siya ng pabor na napakasimple. Sabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Napakasimpleng sentence pero ang bigat. Oo. Inaasahan ko sana bilang isang mambagasa na ang isasagot ni Jesus sige, tingnan muna natin yung record mo kung pwede pa o kaya subukan nating linisin yung kaluluwa mo sa purgatorio muna. Pero hindi eh. Ang sagot niya, "Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Boom! Wala nang paligoy-ligoy. Dito na magiging sobrang interesante at aaminin ko medyo nag-aalsa yung isip ko rito bilang tao. Ngayon din, ang bilis naman yata, walang probatory period. At saka, ano ba talaga yung ibig sabihin nila sa paraiso sa kontekstong ito? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan at hihimayin natin yung teolohiya noon, makikita nating hindi lang basta isang malabong ulap na may mga anghel yung tinutukoy niya. Ayon sa ating mga sanggunian, may 3 pag-unawa sa paraiso ang teksto. Okay, ano-ano yung tatlo na yon? Una, nandoon yung Hardin ng Eden, yung original na paraiso ni Adan at Eva na nawala dahil sa kasalanan. Pangalawa, yung tinutukoy mismo ni Jesus sa sandaling iyon, ang kasalukuyang estado ng langit kung saan agad-agad napupunta yung magnanakaw pagkatapos malagutan ng hininga. So yung present heaven. Oo. At pangatlo, yung walang hanggang paraiso na inihahanda para sa hinaharap o yung bagong lupa na titirahan ng mga mananampalataya. Hindi ito inilista bilang trivia lang ha. Ipinapakita nito na yung orihinal na nawala sa simula ng kasaysayan ay maibabalik agad doon sa magnanakaw na ito. Kaya pala ang bigat ng sinabi ni Jesus, nang nayon din. Pangako yan ng agaran at garantisadong pagbabalik. 3 aspekto ng pangako yung nandoon, di ba? Ang makakasama siya sa paraiso,
Ang katiyakan, sinabi ni Jesus na sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, na ibig sabihin, hindi na ito nakadepende sa performance ng kriminal. Walang bawi yan, kumbaga. Oo. At ang kailan? Ngayon din, wala nang delay. At alam mo ba kung ano yung pinaka nakakakilabot na aspeto nito para sa akin? Ano yon? Isipin mo kung gaano kalapit ng palagpasin ng magnanakaw na ito yung pagkakataong iyon. Kung nagpadala lang siya sa agos ng panunuya ng kasama niya hanggang sa huli, tuluyan na sana siyang nawala. Literal na nasa binghit na siya eh. Oo nga, no? Isang simpleng pagbabago ng pananaw sa mga huling minuto ng buhay niya ang bumago sa walang hanggan niya. Napakanipis ng linya sa pagitan ng unang magnanakaw at nung ikalawa. Ang tanging pagkakaiba ay yung pag-amin sa sariling kahinaan. Walang ginawang ritual yung ikalawa, wala siyang susi. Pero tinanggap siya dahil direktang kinilala niya kung sino yung nagbibigay ng kaligtasan. Yung buong sistema nila na naniniwalang kailangan ng ritual, mga handog sa templo, at pagdaan sa mga pari para mapatawad. Diyan napapasok yung matinding shift sa kwento natin. Dito papasok yung malaking pagbabago. Mula doon sa tahimik at personal na usapan noon dalawang lalaking nakapako, biglang kumilos yung buong mundo sa paligid nila. Ayon sa dokumento, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, binalot ng matinding kadiliman yung buong lupain. At tanghaling tapat yan, ha? Oo, tirik na tirik dapat yung araw pero biglang nagdilim. Tapos, sumigaw si Jesus ng napakalakas, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit niya nasabi ito sa puntong ito? Kasi yung linyang iyan niya ay hindi lang basta sigaw ng pisikal na sakit. Quoted iyan mula sa Psalms 22. May malalim na theological na paliwanag dyan mula sa ating pag-aaral. Sinasabi sa teksto na ang Diyos Ama ay 100% banal. Purong kabanalan. Oo. Dahil sa kanyang sukdulang kabanalan, hindi siya pwedeng tumingin o magkaroon ng ugnayan sa kasalanan. At sa mga sandaling iyon sa krus, hindi lang basta pinaparusahan si Jesus ng mga Romano. Ayon sa teksto, literal na inako niya sa kanyang sarili ang lahat ng kasalanan ng tao. Naging kasalanan siya sa paningin ng batas. Grabe yung bigat noon. Kaya ang Diyos Ama, sa unang pagkakataon mula sa kawalang hanggan, kinailagang talikuran ng kanyang anak. Ang kadiliman ay manifestasyon noong matinding pagkakawalay na iyon. Ang sigaw ni Jesus ay ang pighati ng pagkakahiwalay. At kapag nangyari yung pagkakahiwalay na yon, yung pag-ako ng kasalanan, doon nangyari ang isa sa pinaka-physical at pinakasimbolikong pangyayari sa buong kwento. Habang sumisigaw siya sa krus, sa kabilang dako ng syudad, sa loob mismo ng templo sa Jerusalem, may isang napakakapal na kurtina ang napunit sa dalawa. Oh, at hindi lang ito simpleng kurtina, ha? Kaya nga, gusto kong linawin ito para sa tagapakinig natin kasi baka iniisip nila parang kurtina lang ito sa sala natin na manipis na tela. Ipinapaliwanag sa kasaysayan ng templong ito na ang kurtinang ito ang naghihiwalay doon sa tinatawag na Holy of Holies, yung mismong presensya ng Diyos. Kumbaga, sa bangko, ito yung pinakamalalim na vault or yung pinaka-exclusive na VIP room Na napakahigpit ng security. sobrang higpit at delikado. Alam mo, base sa ilang pag-aaral na nabanggit natin tungkol sa panahon na yon, na yung mga high priest na pumapasok dito minsan sa isang taon, kailangan pang talian ng lubid yung binti nila, di ba? Oo, para may panghila. Kasi kung may dumi sila sa puso at pumasok sila sa presensya ng isang 100% banal na Diyos, mamamatay sila on the spot. At walang sino man ang pwedeng pumasok para hilahin sila palabas, kundi gagamit yung lubid. Ganon katindi yung harang. Napakagandang paglalarawan niyan dahil ipinapakita nito yung tindi ng teror o takot na meron ng mga tao noon pagdating sa paglapit sa Diyos. Yung kurtinang iyon hindi lang pandekorasyon, ito ay literal at metaphorical na paalala na bawal kang lumapit, makasalanan ka. Pero ano yung detalye na binigay sa teksto kung paano siya napunit? Napunit yung kurtina mula itaas pababa. Hindi mula ibaba pataas Hindi. at napakahalaga ng physics niyan.
Kung tao ang pupunit niyan, siyempre mula sa sahig, hihilahin niya pababa. Kaya mula ibaba, pataas yung punit. Pero dahil ito ay napakakapal at napakataas, at napunit mula itaas pababa, sinasabi ng teksto na ang mismong Diyos ang gumawa ng pagkilos. Sinira mismo ng may-ari yung pinto ng vault. Exactly. Dahil tapos na yung misyon ni Jesus sa krus, dahil nabayaran na yung kasalanan at nakatikim na siya ng pagkawalay, hindi na kailangan ng harang, hindi na kailangan ng lubid sa binti. Ang panibagong sistema ng kapatawaran ay direkta na. Ang kapatawaran na natanggap noong magnanakaw ng walang ritual, pwede nang matanggap ng sinuman. Iyan ang nakakapagpatayo ng balahibo talaga. Parang na-obsolete yung buong sistema ng relihiyon sa isang iglap. Kaya pala pagkatapos malagutan ng hininga si Jesus habang sumisigaw ng, "Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay," literal na nayanig yung mundo, lumindol ng malakas, nahati yung mga bato, bumukas yung mga libingan. Cosmic na yung reaction eh. Ngayon, ang tanong, kung nawasak na yung sistema at nayanig na yung lupa, paano nag-react yung mga taong nakasaksi mismo sa ground zero? May 2 taong itinatampok sa dokumento na kumakatawan sa 2 magkaibang dulo ng lipunan. Bakit kaya itong 2 ito ang binigyan ng spotlight ng teksto? Sino-sino ba yon? Ang una ay isang Roman centurion, isang kapitan na nagmamando ng 100 sundalo. At ang ikalawa ay si Jose ng Arimatea, isang kilalang miyembro ng Sanhedrin o yung mataas na kapulungan nila. Dito natin makikita yung isang malalim na sociological na pagbaliktad. Simulan natin doon sa centurion. Bilang isang Romanong sundalo, isa siyang tagapagpatupad ng karahasan ng imperyo. Sanay na sanay sa dugo yan. Oo, sanay siya sa dugo, sanay siya sa mga taong nagmamakaawa, at bilang nakatalaga sa Judea, siguradong marami na siyang nakitang mga nagpapanggap na Mesiyas na napako sa krus. Siya yung ultimate outsider. Wala siyang pakialam sa teolohiya ng mga Hudyo eh. Tama, trabaho lang sa kanya yon. Pero nang makita niya kung paano namatay si Jesus, yung kadiliman, yung paglindol, at yung paraan ng paghinga at pagsigaw niya, ano ang naging conclusion ng isang sundalong mamamatay tao? Pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito ay isang matuwid na tao at tunay na siya ang anak ng Diyos. Isang taong nasa labas ng sistema ang unang nakakita ng katotohanan. Oo, siya pa yung nakagets. Ang kabaliktaran naman niyan ay si Jose ng Arimatea. Kasi siya, isa siyang insider. Nasa loob siya ng pinakamataas na konseho. Alam niya kung paano ginawa yung palpak na paglilitis kay Jesus dahil nandun siya. Bagaman hindi nga siya sumang-ayon sa desisyon na ipapatay ito. Tahimik lang siya noon, di ba? Oo, pero pagkatapos mamatay ni Jesus, ginawa niya yung isang bagay na parang social suicide sa panahon nila. Pumunta siya kay Pilato, yung gobernador, para hingin yung katawan ni Jesus at ilibing ito sa isang bagong libingan. Bakit kailangang siya pa? At bakit ganun na lang yung tapang niya bigla? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang katanungan. Kasi naintindihan niya yung bigat ng katotohanan. Bilang isang kilalang politiko, ang paghingi ng katawan ng isang taong hinatulan ng pag-aaklas laban sa Roma ay katumbas ng pag-amin na kakampikan niya. Pwedeng matanggal sa kanya ang lahat, yung yaman niya, posisyon at respeto. Exactly. Yung mga kasamahan niya sa Sanhedrin ho nag-aaral ng mga propesiya ng buong buhay nila, nagbulag-bulagan at nanuya pa rin hanggang sa huli. Sila na nasa loob ng sistema ay nabulag ng sarili nilang kapangyarihan. Pero si Jose nagising. Oo, si Jose na dating nagtatago sa anino, isinugal ang lahat dahil nakita niya na ang sistemang kinabibilangan niya ay kurap at yung lalaking napako sa krus ay nagsasabi ng totoo. Ipinapakita nito na ang katotohanan ay hindi nakareserba sa mga reliyoso. Bukas ito sa isang Romanong sundalo at sa isang politikong handang tumalikod sa kanyang posisyon. Nakakakilabot yung contrast, ano? Yung mga taong akala mo alam ang lahat, yung mga pare, ang mga pantas, sila pa yung hindi nakakita. Sila yung bulag. Pero yung kriminal na mamamatay na, yung sundalong sanay sa pagpatay, at yung isang miyembro ng konseho na piniling maging outcast, sila yung tumanggap ng biyaya.
Napakarami nating nahimay mula sa mga pahinang ito ha. Para sa iyo na matiyagang nakinig at sumama sa aming malalimang pagsusuri ngayon, subukan nating ilatag ang lahat ng ito. Nakita natin kung paano ang kapatawaran ay hindi isang transaksyon na kailangang dayaran ng mga tamang susi, tulad ng naranasan noong ikalawang mananakaw. Natutunan din natin yung halaga ng pangakong paraiso na ginagarantihan ng walang hinihintay na bukas. Ngayon din, sabi nga niya, Naintindihan natin yung mekanismo ng pisikal na pagkapunit ng kortina at kung bakit literal na winasak ng Diyos ang harang patungo sa Kanya dahil ibinuhos na yung parusa ng kasalanan kay Jesus. At nasaksihan natin yung kabalintulinaan kung paano ang mga taong nasa laylayan at nasa labas ng paniniwala ang unang nakakita ng liwanag. at habang pinoproseso mo na nakikinig sa amin ang lahat ng lohika at kasaysayang ito, napakahalagang itanong sa sarili mo kung saan ka ba nakatayo sa kwentong ito. Isipin mo yung iba't ibang taong nakapaligid sa krus ng araw na iyon. Lahat sila ay kinailangang magdesisyon kung ano ang gagawin sa impormasyong nasa harapan nila. Oo nga no, may choice silang lahat. Sa araw-araw nating buhay, lalo na sa panahon ngayon na ang daming information overload, madalas tayong nakakatanggap ng mga katotohanan na bumasag sa matagal na nating pinaniniwalaan. Paano ka tumutugon? Tulad ka ba ng unang magnanakaw? Na kahit kitang-kita na ang ebidensya, ay pinipili pa rin ang magmatigas, manlait at magpadala sa emosyon at pride? O kaya, mukha bang maging bukas ang isip at magpakumbaba, tulad ng Romanong Centurion at ni Jose ng Arimatea, mga taong handang tanggapin ang katotohanan, kahit na mga hulugan ito ng pagbabago sa buong pagkatao at pagtalikod sa nakasanayang sistema. Isang napakabigat na hamon yan para sa atin. Oo, sobrang bigat. At bago tayo tuluyang magtapos, gusto kitang iwanan ng isang huling kaisipan, isang detalye mula sa ating mga sanggunian na hindi natin gaanong nafokusan pero pwedeng maging salamin ng pinagdadaanan mo ngayon. Ayon sa teksto, matapos ilibing ni Jose ng Arimatea si Jesus, may mga babaeng tagasunod na nag-uwi ng mga pabango at pampalasa para ayusin sana ang kanyang katawan. Pero hindi nila ito nagawa. Bakit? Kasi inabutan sila ng Sabbath. Dahil kinabukasan ay araw ng Sabath. Ayon sa batas, bawal gumawa ng kahit ano. Napilitan silang huminto, napilitan silang maghintay ng walang ginagawa sa buong araw na yon. Napakasakit ng katahimikang yang. Nandoon sila sa gitna ng matinding kalungkutan matapos ang karahasan ng Biyernes. Tapos wala silang ideya na may himalang mangyayari kinabukasan sa araw ng Linggo. Sa isip nila, talo na sila. Patay na ang pag-asa nila. Eksakto. Kaya ang tanong ko sa iyo, paano kung ikaw ay nasa isang sitwasyon ng buhay na parang tahimik na Sabat? Yung pakiramdam mo ay gumuho na ang lahat ng pinaghirapan mo noong Biyernes at ngayon ay nakaupo ka lang sa dilim, naghihintay, walang kasiguraduhan kung may darating pa bang tagumpay sa Linggo. Paano mo hinaharap ang nakakabinging katahimikan ng paghihintay, lalo na kung ang natitirang pinanghahawakan mo na lang ay isang pangako na tila hindi mo pa makita? Isipin mo yan. Hanggang sa muli nating pagsusuri, ito ang The Deep Dive.